I am excited to meet him. Si Regan Praferosa, isang International Recovery Coach Program Director at founder ng Recovering Gamblers Philippines. Diyos ko, ngayon ko lang narinig ito. Ang ganda-ganda naman. Good morning po. Good morning, Regan. Good morning po, Miss Lou and Father Joel. Yan. Meron pala kayong, ayan o, nasa likod mo, Bantay Pusta. Ito ay Yes, isang, sige, kwento mo nga, ano ba ito? Ma'am, actually, we created an app para makatulong po sa mga nalululong sa sugal. This is a personal app wherein binablock po namin yung mga app ng sugal tsaka mga website. At the same time, meron din po itong digital recovery intervention wherein parang may mobile rehab ka na. Oh! Yes po. Wow! Sige, ano pa masasabi mo tungkol dyan? Kasi kakaiba to. Diba? O, hindi, ganito. Bakit nyo naisip gawin to? At sino-sino kayo sa likod nitong Bantay Pusta? Since ako po yung naging trustee ng Recovering Gamblers of the Philippines at kami po yung naging official hotline ng mga namumblema po sa sugal, naaawa po kami sa mga tao. Wala po kami maibigay na solution aside po dun sa free consultation, mga free fellowship, tsaka support group. So sabi namin sa sarili namin, mga recovering people, why not create the first Filipino gambling blocker app? So doon po nagsimula lahat yung advocacy namin. Bakit marami na ba ang nalululong sa gambling online? Ma'am, based din po doon sa naging interview namin sa NHK, out of 114 million na population natin, 36 million na po ang lulong sa sugal. Napakalaki naman nun. Halos 1/3. Yes po, ma'am. Ano ang demographics nito? Mga lalaki ba karamihan? Anong age? Ma'am, before, dominant po yung mga lalaki. Pero ngayon, sad to say, mga housewife po natin yung nabibiktima, tsaka mga kabataan natin. Oh, wow. So, kailan kayo nagsimula nitong Bantay Pusta? Ma'am, actually, we just launched it 3 days ago. Ah, talaga? Yes po, ma'am. Tapos, yung Recovering Gamblers of the Philippines, since 2011 pa po yun, hindi pa po sikat ang sugal, yung online. Meron na po kaming hotline, tsaka tumutulong na po kami sa mga may problema before sa casino. So, Father, may tatanong ka? Tanong ko lang kay Regan, no? Kailan nagsimula ang online gambling sa Pilipinas? Father, sad to say, nag-boom talaga to nung pandemic time. Since hindi po nakakalabas ang mga tao, naging libangan po nila yung magsugal. Tapos, ano ba to? Karugtong ba to ng mga anong mental health crisis? Mayroon ba kayong ganong napansin? Anong pattern? Ma'am, yung gambling po is under po talaga na psychosocial disability. So, this is considered as a mental health talaga kasi it also causes mga epekto sa katawan, emosyon, tsaka sa pag-iisip. So, kaya meron kayo sa inyong app ng recovery program, no? Sabi mo, Yes tama po. ba? Yes po. Part of our app is to have a reflection for the day so that they will be inspired every day. We also have faith and devotion. We consider all the religious thinking para at least guided sila even though they have different kind of religion. And then we have journaling. It's part so that they can maintain their progress. A bet-free timer para mabilang nila na ilang araw na po silang hindi nagsusugal. May tracker. Yes po. And meron din po kaming money tracker para makapag-ipon po sila. Pero pinaka number 1 po naming feature is yung blocking and yung tinatawag po namin panic button wherein involved po yung family. Pag may mga urges sila, they can easily press the panic button and
what if nagtatry po na pumasok yung ating subscriber sa mga online sugal, magte-text po yung app natin sa mga family member na the person is attempting to play. So, ang subscriber, hindi lang yung gambler, pati yung family. Ganun ba? Hindi. Siya lang. Sana po maging honest sila to put the real number of their parents or their loved ones at email. Kasi hindi po basta-basta nila mabubura yung aming app kung wala pong consent ng pamilya. Very forward-thinking naman kayo. At ibig sabihin, nauunawaan ninyo ang nangyayari, ang proseso, ang mindset, ano, ng Yes isang po. gambler. Pasensya ka na, tatanungin kita, naging gambler ka ba? Yes po, I am 15 years bet-free. No? Oh, Di naman wow! po- Ako po yung isa sa unang-unang nagdala sa rehab dito sa Pilipinas. At ako rin po yung nagtayo ng gambling support group dito sa Pilipinas. Karamihan ba nung time mo lalaki? Ano po, ma'am? Karamihan ba niyan lalaki nung panahon mo, nung nagsimula ka dyan? Yes po, early 2000 po, dominant po ng mga lalaki kasi mga casino player po eh. Casino. Naku, magagalit na naman si Father Joel dyan. Yung mga nagkasino kasi, no? Na nangurakot. Ano ba yung mga dahilan? Ba't nagka-gamble? Ba't nagsusugal? Anong root cause? Same din po ng mga ng mga alcoholics and drug addicts, no. Meron po kaming sensitivity or tinatawag na obsessive compulsive disorder. Nati-trigger po 'yan sa mga post-traumatic situation na nangyayari within the first circle of nung tao, like the family. So nagagamit po namin na remedy ang isang addiction to cope up with our mga depression, mga ailments sa emotional side. Alam mo, Father, kung ganun, kasi parang ang hirap, hindi mo alam gambler yung mapapangasawa mo. Di ba? Kasi meron pala siya mga trauma noon. Ang po ang pinaka-worst addiction right now. Bakit mo nasabi ito? Based po sa studies and sa pyramid of addiction, nasa taas po ang mga gambler kasi we don't need any substance to trigger our disease, no? Kami mismo yung pabrika ng dopamine kung tawagin nila, yung pleasure juice. Through our senses, makakita lang kami, makaamoy, makarinig, nagti-trigger agad yung aming addiction. Not like with the substance disorder, they need to take chemical bago muna sila magkaroon ng AMATs or yung tinatawag nilang tama. Ano, AMATs? Yes, AMATs po ang linggo sa mga recovering. O, ganito, tatanong ko. Ano, sa iyo, at saka sa karamihan ng kilala mo, ano yung mga triggers? Ang Para sa iyo gambler po personal. kasi napaka-simple eh. Makakita lang po kami, makarinig, tsaka yung mag-dream ng sobra, mag-asam ng sobra. Meron kami tinatawag na dream world of a compulsive gambler. Meron po tayong literature niyan sa Google, wherein nagbabago yung personality namin every time maging righteous kami kasi gambling is a game of emotion and being righteous, no. And Kaya righteous, really, ha? Yes po, kaya nga gusto nila tama puro tama. So ano yung pinapangarap? Yung sinasabi mong dream na yon. Ay, ikaw personally, anong nakikita mo sa imahinasyon mo? Ay, maging generous po, no? Maibigay po lahat ng mga gusto ng nasa paligid namin hanggang sa nakakalimutan na po namin na mahalin yung sarili namin. So, ang ibig sabihin, parang pagmamahal na rin, di ba? Kasi Yes, gusto po. mong ibigay ang lahat ng kailangan at higit pa. Yung higit pa, doon tayo doon nasisira sa higit pa. Kaya higit pa rin ang mga itinataya, tama ba? Yes po. Kaya po gusto po namin
times 10 from the actual bet namin, yung mapalalunan namin or times 100 kasi nga po, naiiba na po yung projection namin, nagiging greedy na po kami. Greedy talaga is the word. Father, sa Kim daw, maraming ganyan sa iba't ibang lugar, di ba? Father, may tatanong ka? Gusto ko lang tanungin, meron na ba tayong datos ng mga legal na pasugalan online at hindi mga illegal? Yes po, since nilabas po nila yung Philippine Insure Gaming Operator, na bago po yung sistema ng ating pagtangkilik sa mga sugal. Dati po kasi is Pogo offshore. Pero nung this current administration, ginawa po nilang Pigo. They thought they can control it, pero hindi po ganun yung nangyari. Naging out of control po. Kailangan ba dito ng batas o meron na ba talaga? O saan ba mahina at lumalaganap ito? Ma'am, may batas naman po tayo. Actually, tinaasan na nga nila yung age limit, no? Pero ang problema po natin is, ang hirap po i-screen. Kasi po, nagsisinungaling mismo yung nagsasubscribe sa mga sugal. Nagdagdano sila ng mga fake IDs, fake accounts, fake email. So, sabi namin, mahihirapan tayong maging honest masyado yung mga tao. So, why not block mismo yung phone nila? Oo. Tanong ko lang, Regan, Yes. sa demographic profile ninyo, anong mga ages ng kabataan ang nalululong at ages ng mga matatanda? Father, sa kabataan, nagre-range po ng 18 to 27. Tapos sa ngayon po, sad to say, mga housewife po natin yung mga nalululong, 30 to 40. Hindi po kasi tumatawag sa amin yung may edad na, kasi ang lagi nilang sinasabi, libangan na lang namin to, wag nyo na kaming pakialaman. Hindi naman Pero malaki yung ang lagi po pinupus. pero po yung lagi pong namumblema regarding budget at natatalo sila, yun po yung mga nanay natin na nagbabudget sa pamilya tapos na isusugal nila. Tanong ko lang ulit, papaano makaka-access ang mga tao, mga kapanalig natin dito sa inyong app? Meron ba yan sa Android? Meron ba sa Apple? Father, ngayon po kasi is nasa Android pa lang po tayo, sa Google. Hopefully, after 2 weeks, mailabas na po namin yung sa Apple, sa iOS. So anong dapat gawin para makakuha sila pag meron na dyan sa lahat ng platform? May bayad ba to? Paano ba? Miss Lu, ano po, ang app po namin is as low as 99 per month. Protektado na po yung telepono nyo. Okay. Meron po yung mga iba gusto yung medyo intensive po yung mga features. Meron po tayong 999 for 1 year. Murang-mura naman. Yes po. Para ka rin kasama ng kapanalig, mga ganun din ang mga 846 lang sa inyo 999, di ba? Wow, ang ganda-ganda namang regalo ninyo, no? Sa bansa. Ano pa ang mga gusto mo i-mensahe, no? Sa mga gamblers at sa kanilang mga pamilya? Yun po, no? Kami po yung natutuwa at naging realidad na po itong ang aming project na makatulong sa tao. Parang pumapatak po lang less than 5 pesos po a day. Protektado na po yung loved ones nyo sa epekto ng sugal. And yun nga rin po, humihingi rin po kami ng tulong na sana maipasa po to sa ating mga loved ones na or mga kamag-anak na namumblema sa sugal. Kasi hanggat wala po tayong ginagawang pag-intervention sa tao na adik sa sugal, magtutuloy-tuloy po yung kanyang addiction. Sabi nyo nga, recovery is a choice.
Diba? Yes. So, kailangan magdesisyon na po tayo kung magbabago tayo